Umaga pa lang ay naglalako na ng mga kakanin ang dalagang si Geneva para maaga siyang makaubos ng mga paninda. Iyon ang araw-araw niyang ginagawa tuwing umaga at sa hapon naman ay nasa palengke siya sa isdaan ng Tia Rita, kapatid ng kanyang itay. Tatlo sila magkakapatid at siya ang panganay. Upang matulungan ang mga magulang sa gastusin, kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Pagka-graduate niya ng high school, nagpasya siyang maghanap ng trabaho. Ngunit bigo ang dalaga na makahanap dahil high school graduate lamang siya. Ganun pa man, ay hindi siya sumuko. Gamit ang kaalaman sa pagluluto ng mga kakanin na itinuro sa kanya ng kanyang inay, yun ang ginawa niyang negosyo. Dahil wala naman siyang malaking perang pampuhunan para umupo ng maliit na pwesto, kaya pinili na lamang niya ang ilako ang mga panindang kakanin. Alam mo, Geneva, sa halip na kakanin ang ilako mo, bakit kaya hindi na lang ang katawan mo? Ani sa kanya ng baklang nagtatrabaho sa bar sa may labasan nila. Naku, Ate Eva, ayoko nang ganon. Ayoko nang maging mababang uri ng babae. Oo, mahirap lamang kami. Pero hindi yun ang sapat na dahilan para ibenta ko ang katawan ko. Lumipas sa mga buwan na nagpatuloy sa paglalako ng mga kakanin ang dalaga. Ngunit isang gabi, napagtripan ng mga adik ang kanilang palayan. Walang awang sinunog ng mga walang hiyang adik ang kawawa nilang palayan. Sunog lahat at walang natira, maging ang mga tanim na gulay ng kanyang itay na inaasahan sanang pampuhunan nila para sa naisip na maliit na sari-sari store. Awang-awa ang dalaga sa kanyang itay. Dahil dito ay labis itong dinamdam ni Mang Rolando. Hindi pa man nakakabawi sa nangyaring sunog ang kanilang pamilya, ay nagkasakit naman ang inay niya. Napag-alaman nila na may breast cancer ito at kailangan nitong operahan sa lalong madaling panahon. Gulong-gulo ang isipan ni Geneva. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera pampa-opera sa kanyang inay. Ayaw niya itong mawala sa kanila. Masyado pang bata ang inay niya maging ang mga kapatid para mawala ng isang ina. Ang balak sana ng itay niya ay ibenta na lamang ang lupang sinasaka para kahit papaano ay magkaroon sila ng malaki-laking pera para magamit sa operasyon ng kanyang inay. Ngunit tumutulong ang inay niya dahil yun lamang ang kanilang pinagkakakitaan. Responsibilidad niyang kumilos at tulungang makalikom ng pera ang kanyang itay. Labag man sa kalooban ni Geneva ay nagtungo siya sa bar kung saan nagtatrabaho si Eva. Wala siyang ibang choice kundi ang ibenta ang katawan para magkapera kaagad ng mabilis. Gusto mo daw ako makausap? Maarteng tanong sa kanya ng baklang si Eva. Oo, Ate Eva, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng perang pampaopera kay inay. Kung mangungutang ka sa akin, Geneva, pasensya na, wala akong mapapautang sa'yo. Alam mo naman na marami akong mga boylets. Kinikilig pa nitong tugon sa dalaga. Hindi ako nandito, Ate Eva, para mangutang sa'yo. Nandito ako para sabihin na gusto ko na tulungan mo ako makapagtrabaho dito. Kailangan ko ng pera. Wala na akong ibang choice kundi ang magtrabaho dito. Pero may isa lamang sana akong kahilingan sa'yo. Ano naman yon? Gusto ko sanang iisa lalaki lang magiging customer ko at gagamit sa katawan ko. Sana mapagbigyan mo ako. Pagmamakaawa ng dalaga sa bakla. Pwede naman, pero hindi ka dito magtatrabaho. Hindi dito? Saan? May mga VIP customers kami dito na gusto nilang iisang babae lang ang ikakama nila. Meron din naman na naghahanap ng virgin at gagawing slave o escort. Tamang-tama, dahil bata at virgin ka, tiyak na marami ang mag-aagawan na makuha ka nila. Slave? Oo, Geneva. Ititira ka nila sa magandang bahay at bukod roon, babayaran ka pa nila ng malaking halaga dahil kilala naman kita at alam ko na may sakit ang nanay mo. Kaya, eto na lamang ang may tutulong ko sa'yo. Wala kong kukunin kahit piso na komisyon dahil alam ko na kailangan mo talaga ngayon ng datong. Naiiyak na niyakap ng dalaga si Eva bilang pasasalamat. Sinamahan nga siya nito sa isang VIP ng bar na si Kurt Santibanez, ang pinakamayamang business tycoon sa Pilipinas. Pumasok sila sa isang mamahaling restaurant habang hinihintay nilang dumating si Kurt. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang nadaramang kaba sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, ay may lumapit sa kanila na pagkagwapo-gwapong lalaki. Nakatuksido ito at kung hindi siya nagkakamali ay ito na si Kurt. Ang lalaking bibili sa kanya at kukuha ng pagkababae niya. So, Eva, siya ba ang sinasabi mo sa akin? Narinig niyang tanong ng lalaki kay Eva. Yes, Mr. Santibanez.
Batang-bata at 100% na virgin. Abot tengang ngiti ng bakla kay Kurt. Okay. Nang matapos mag-usap ang dalawa, ay nagpaalam na sa kanya si Eva. Naaalis na para makapag-usap daw sila ni Kurt ng maayos. Bagamat kinakabahan ng dalaga, ay wala nang atrasan. Nandoon na siya at isa pa nakakahiya rin kay Eva. Hindi naman nakakatakot ang mukha ni Kurt, bagkus ang gwapo nito. Napaka-perpekto nito mula sa mukha, katawan, height at marami pang iba. Tumikhim muna ang lalaki bago hinarap ang dalaga. What's your name? Wika nito sa baritonong boses na nagpalundag ng puso ng dalaga. Geneva Rosales po, sir. Kinakabahan na tugon ng dalaga sa lalaki. Ilang taon ka na? 25 po, sir. Alam ba ng magulang mo itong papasukin mo? Seryosong tanong ni Kurt sa dalaga. Hindi po, sir. Pero gagawin ko to para madugtungan ang buhay ng mahal kong ina. Nakahanda ako magsakripisyo. Makasama lamang namin siya ng matagal. Kung ganon, alam mo ba magiging trabaho mo sa akin? Opo, sir. Nakayuko niyang tugon. Okay. Mabuti na yung malinaw para alam mo kung saan ka lulugar sa buhay ko. Magiging sexy slave kita. Ibig sabihin, partner in bed, labasan ng init ng katawan. Bawal ka mailab sa akin. Bawal mong pakialaman ng mga gagawin ko. At higit sa lahat, bawal ka mabuntis. Matatapos lamang ang trabaho mo sa akin kapag sawa na ako sa'yo at kapag pinauwi na kita sa inyo. Tanging sa kama lamang ang magiging papel mo sa buhay ko. Maliwanag ba sa'yo, Miss Rosales? Yes po, sir. Maliwanag na maliwanag po. Good. Then, susunduin kita mamaya at pagkatapos bibigyan kita ng paunang down payment para sa iyong serbisyo sa akin. Hinatid siya ni Kurt sa bahay nila. Nagpasalamat muna siya rito bago bumaba ng kotse. Salamat po sa paghatid sa akin, sir. Tumango lamang sa kanya ang binata. Napansin niya lagi sa lubong ang mga kilay nito at mukhang ang hirap nitong pangitiin. Pagpasok ni Geneva ng bahay nila, kaagad niyang sinabi sa mga magulang na may trabaho na siya at maooperahan na ang kanyang inay. Nagtatakang tumingin sa kanya ang mga magulang. Ready na ang dalaga sa isasagot sa mga ito. Alam niyang kasalanan sa Diyos sa magsinungaling, ngunit wala siyang magagawa. Hindi naman niya pwedeng sabihin na ibebenta niya ang sarili para magkaroon ng malaking pera. Sinabi na lamang niya na magiging private maid siya ng isang mayamang businessman at malaki ang pasweldo nito. Mabuti na lamang at pinaniwalaan ng dalaga ng mga magulang. Kaya kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Nahirapan ng dalaga na magpaalam sa mga magulang dahil yun ang unang beses na malalayo siya sa pamilya niya. Ngunit para sa perang kikitain ay kailangan niyang kayanin at magtiis. Pagpatak ng 4:00 ng hapon ay sinundo siya ni Kurt. Tulad na napag-usapan, ibinigay nito sa kanya ang pera. 5 milyon yan, Miss Rosales. Mapapasayo ang kalahati sa susunod na buwan. Bukod roon, bibigyan din kita ng allowance para may pang-shopping ka. Hindi lang yon. Sa oras na magustuhan ko ang performance mo, may bonus ka matatanggap sa akin. Alanganing ngumiti ang dalaga sa binata, saka bumalik ng bahay nila para iabot sa mga magulang ang pera. Ang daming pera nito, anak. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Rolando nang makita ang laman ng envelope. Opo tay, para po yan sa pang-opera ni nanay. Kapag may sobra po, may papatayo nyo na ang sari-sari store na gusto nyo. Diyos ko anak, paano mo mababayaran ka agad ang amo mo? Nangangambang tanong naman sa kanya ng kanyang ina. Ako na pong bahala, nay. Ang mahalaga maoperahan kayo at gumaling. Mahal na mahal ko kayo, nay. Naluluhan niyakap ng dalaga ang inay at titay niya. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Geneva. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Kurt. Makalipas ang 1 oras na biyahe, huminto rin ang sasakyan ng binata sa isang malaking bahay na sa tingin niya ay bahay nito. Hindi maiwasan ng dalaga na itanong yon sa binata. Oo, pero isa lamang ito sa mga bahay ko. Tugon nito sa dalaga. Halos mapanganga si Geneva nang makita ang loob ng bahay ni Kurt. Napakaganda nito, walang duda kung gaano kayaman ng isang Kurt Santibanez. Sumunod siya nang umakyat ang binata sa 2nd palapag ng bahay. Ito ang kwarto ko, na magiging kwarto mo na rin habang nandito ka. Tayong dalawa lang po ba ang nandito? No, may 2 maid akong kasama dito na siya mag-aasikaso sa atin. Wala kang ibang gagawin, kundi ang paligayahin ako. Kinilabutan bigla si Geneva sa huling salitang binanggit ni Kurt.
Iisipin pa lamang niya na magkikipagtalik siya sa binata. Abot-abot na ang kabang nadarama niya. Paano pa kaya kapag ginawa na nila? Napapitlag pa ang dalaga nang hawakan siya nito sa balikat. Maliligo ako. Baka gusto mong sumabay sa akin. Sabi nito sabay ngisi. Aha? Hindi na. Hindi ako sanay maligo ng may kasabay. Putol-putol niyang sagot kay Kurt. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa, sabay hawak sa dalawa niyang pisngi. Masasanay ka rin, sweetie. Dahil yun ang pinakagusto kong gawin bago Napatikim bigla ang dalaga, dahilan para hindi matuloy ng binata ang naisabihin. Hindi mapakali si Geneva habang hinihintay na lumabas ng banyo si Kurt. Pakiramdam niya sa oras na lumabas ito ay katapusan na niya. Gustuhin man niyang umatras pero hindi pwede dahil nasa kanya na ang pera at bayad na si Kurt. Halos tumalo ng puso ng dalaga nang bumukas ang pintuan ng banyo. At mula roon, lumabas si Kurt na nakatapis lamang ng tuwalya. Napanganga pa siya nang makita kung gaano kaganda ang katawan ng binata. Ang mga muscles nito nakaisarap sigurong sumandal at ang dibdib nitong puro balbon. Sunod-sunod na tikim ng lalaki ang nagpabalik sa katinuan ng dalaga. Yung laway mo, tumutulo na. Nakangiti nitong wika. Sa labis na taranta ay kinapa niya ang bibig kung may laway nga ba, pero wala naman. Nahihiyang yumuko ang dalaga. Nakakahiya ang ginawa niya. Nahuli siya nitong pinaglanasaan ang katawan nito. Pwede ka nang maligo para makapag-dinner na tayo. Okay sir. Tipid niyang sagot kay Kurt saka tumalima patungong banyo. Ramdam niya nakasunod ang mga mata nito sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay para siya nitong hinuhubaran. Nilak niya ang pintuan ng banyo saka naghubad ng mga damit. Napatingin ang dalaga sa malaking salamin na nandoon. Pinagmasdan niya ang katawan sa salamin. Ilang oras na lang, mawawala na sa kanya ang pagkababae. Paggamat ng hihinayang ang dalaga, ay masaya pa rin siya. Dahil mauoperahan ng inay niya gamit ang perang pinagbentahan ng katawan niya. Mapait siyang ngumiti. Di sa panaginip, hindi niya naisip na ibebenta niya ang kanyang sarili. Pero para sa inay niya, ay gagawin niya ang lahat. Sinadya niya magtagal sa banyo para i-relax ang sarili. Nang sa ganon ay maging handa siya sa oras na gustuhin siyang angkinin ng lalaki. Pagkalabas ng banyo, nakabihis na si Kurt at nakaupo ito sa kama. Talaga ba na matagal ka maligo? O sinasadya mo lang para makaiwas sa akin? Pasensya na po sir kung natagalan ako sa banyo. Napasarap lang po kasi ang pagligo ko. Hinging pa umanhin ng dalaga kay Kurt. Okay, palalampasin ko to Miss Rosales. But next time, hindi na pwedeng ganito ha? Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung pinaghihintay ako ng matagal. Naintindihan mo ba? Opo sir. Good. Nagpatiuna na ang lalaki na bumaba habang nakasunod naman siya. Nang marating nila ang dining room, kaagad silang naupo at pinagsilbihan ng mga katulong. Tahimik lamang silang kumakain. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig sa kanila. Nang matapos kumain, ay narinig niya nagpatimpla ng kape si Kurt kay Manang Rosa at pinasunod nito sa library. Naiiwas siya roon na hindi alam ang gagawin. Sa halip na tumunganga, ay siya na ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Ngunit pinigilan siya ng dalawang katulong. Kami na po niyan, ma'am. Okay lang po, Manang Rosa. Wala naman akong gagawin eh. Hindi po pwede, magagalit po si sir. Bakit naman po? Gusto ko lang naman po kayong tulungan. Total, wala naman po akong gagawin. Yun po kasi ang utos niya. Ang maganda niyong gawin ay sundan na lamang siya sa library. Ha? Bakit po? Opo ma'am, sige na po. Pagtataboy sa kanya ni Manang Rosa, kinakabahan man ay sumunod na lamang ang dalaga kay Kurt sa library. Naabutan niya itong may binabasang libro. Nang makita siya ng binata ay tinawag siya at pinalapit sa kinauupuan nito. Inutusan siya nitong maupo sa katabing upuan. May nobyo ka na ba? Nagulat pa ang dalaga sa tinanong sa kanya ni Kurt. Wala po. Tipid niyang tugon rito. As in wala pa? Since birth? Opo. Why? Maganda at sexy ka naman. Mahirap lamang po ang pamilya namin. Hindi ko po priority ang pagbo-boyfriend. Kahit na marami po nanliligaw sa akin. Oo, marami nanliligaw sa kanya na nag-aaral pa siya. Maging ang ilan nila mga kapitbahay ay nagtangka din na ligawan siya. Ngunit wala siyang sinagot ni isa man sa mga ito. Unang-una, ayaw muna niya mag-boyfriend dahil sakit lamang yon ng ulo. Pangalawa, wala naman siyang nararamdaman na spark isa man sa mga manliligaw. Sa bagay, tama yan.
Sakit lamang ng ulo ang pakikipagrelasyon. Tignan mo ako. 36 na pero until now, single pa rin ako. Ayoko kasi ng commitment. Gusto ko yung ganito lang. Malaya akong gumalaw at gawin ang mga bagay na gusto ko. Kaya ba bumibili ka ng babae para mapunan ng pangangailangan mo bilang isang lalaki? Exactly. Pero lahat ng binibili ko ng mga babae ay malilinis, virgin, at dumadaan muna sa examination bago ko iuwi rito sa bahay. Ikaw pa lang ang nag-iisang babae na hindi dumaan sa examination dahil kilala ko si Eva at may tiwala ako sa kanya. Alam ko na hindi niya ako lolokohin. Saka nakikita ko naman sa mga kilos mo na virgin ka pa. Napapitlag si Geneva nang gagapin ni Kurt ang isang kamay niya at dalhin sa mga labi nito. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ang dalaga nang sumahid ang mga labi ng binata sa kamay niya. Hindi pa man nakakabawi sa ginawa ng binata ay nakasunod na pala ito palapit sa kanya. Dahilan para magkalapit ang kanilang mga katawan. Diyos ko, ito na po ba yun? Ngayon na ba niya kukunin ang pagkababae ko? Tangin na ibulong na lamang niya sa sarili. Naramdaman niya ang mga labi ni Kurt na humahalik sa kanyang kamay, pataas sa braso hanggang sa marating nito ang batok niya. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na init sa ginagawang paghalik sa kanya ni Kurt. Ilang saglit pa ay masuyo nitong inangkin ang mga labi niya. Dahil first time niyang mahalikan ng lalaki, kaya hindi niya alam kung paano magre-response dito. Sa huli, pinili na lamang niya ang gayahin ang paraan ng paghalik ni Kurt sa kanya. Sa tingin niya ay nagustuhan nito ang ginawa niya. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lamang niya na hubad na pala nito ang suot niyang blouse. Malaya na nitong pinaglalakbay ang dalawang palad sa katawan niya na nagdulot ng matinding init. Hindi makapaniwala si Geneva na ganun pala ang pakiramdam. Kaya pala marami mga babae ang maaga nagbo-boyfriend at ibinibigay ang sarili. Dahil ganun pala ang feeling. Yung feelings na hindi maipaliwanag. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga nahubad ni Kurt ang lahat ng mga kasuotan niya. Nakaramdam ng hiya ang dalaga nang pasadahan ni Kurt ang hubad niyang katawan. Nakita niya ang paglunok ni Kurt. At nakita din niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa. Tumayo ito at hinubad ang lahat ng kasuotan. Napatakip na lamang siya ng mga mata nang tumambad sa harapan niya ang hubad na si Kurt. Narinig pa ni Geneva ang mahinang pagtawa ni Kurt. Okay lang yan. Ganun talaga ang reaksyon kapag first time mo makakita na lalaking hubot-hubad. Masasanay ka din. Muling inangkin ni Kurt ang mga labi niya, mas mapusok at mapanghanap. Sa pagkakataong yun, gusto man ni Geneva na tutulan ito ay hindi pwede. Dahil bayad na siya, tatanggapin na lamang niya na yun ang magiging kapalaran niya. Pikit mata niyang pinaubaya ang sarili kay Kurt. Nang gabing yun, saksi ang mga librong nandoon sa pagkabasag ng dangal niyang iniingatan. Halos mapasigaw si Geneva sa sobrang sakit nang tuluyang mapag-isa ni Kurt ang kanilang mga katawan. Napaiyak na lamang siya. Hindi niya inaasahan na ganun pala kasakit sa unang pagkakataon. Pinaliguan siya nito ng maliliit na halik sa pisngi. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nawawala ang sakit at napapalitan ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Hindi nagtagal, sabay nilang narating ang tinatawag na rurok ng kaligayahan. Nung gabing yon, walang kapaguran na inangkin siya ni Kurt hanggang sa makatulog silang dalawa. Kinabukasan, nagising siyang masakit ang buong katawan, dulot ng ilang beses na pag-angkin sa kanya ng binata. Nalingunin niya ito, mahimbing pa rin itong natutulog. Palihim niyang pinagmasdan ang mukha ni Kurt at naalala ang namagitan sa kanilang dalawa kagabi. Maingat na bumangon ng kama si Geneva para hindi magising si Kurt. Gustong-gusto na niyang maligo. Pakiramdam niya ay ang lagkit-lagkit na ng buong katawan niya. Akmang babangon na sana siya nang may mga kamay na pumulupot sa bewang niya. Saan ka pupunta? Paus nitong tanong. Maliligo lang po, sir. Mamaya ka na maligo, sabay na tayo. Sorry po pero hindi ako sanay maligo na may kasabay at lalaki pa. Nahihiya niyang sabi na totoo naman. It's okay. Masasanay ka rin, Geneva. Narinig ni Geneva na tinawag siya ni Kurt sa pangalan niya. Bagay na iba ang dating sa pandinig niya. Yung pakiramdam na parang hinihele siya. Naramdaman niyang naglilikot na naman ang isang palad ni Kurt sa katawan niya na nagdulot ng init sa kanya. Sir, pwede ba na mamaya na lang? Maliligo muna ako. Wika niya rito. Nahihiya kasi siya sa lalaki. Baka mamaya ay mabaho na siya o amoy pawis.
Sa gulat niya ay bumangon ito at basta na lamang siyang pinangko at naglakad patungong banyo. Pagdating doon ay itinapat nito ang katawan niya sa shower. Ilang sandali pa naramdaman niya ang malamig na tubig na galing sa shower. Nalalaki ang mga mata niya na makita ang ginagawa ni Kurt. Ako na po sir magpapaligo sa sarili ko. Nauutal niyang sabi, ngunit patuloy lamang ang lalaki sa pagsabon sa katawan niya. Nang matapos nitong sabunin ang katawan niya ay saka siya nito binanlawan. Bagamat nahihiya siya sa ginagawa nito, ay wala siya lakas ng loob para pigilan si Kurt. Dahil pag-aari na siya ng lalaki, binili siya nito. Kaya kailangan niyang gawin at sundin ang mga gusto nitong gawin sa katawan niya. Walang nagawa si Geneva nang angkinin siya doon ni Kurt ng 2 beses. Hindi pa nga nakakabawi ang katawan niya sa pag-angkin nito sa kanya kagabi. Tulad ng sinabi ni Kurt, partner in bed, aangkinin siya nito kung kailan niya gusto at kung saan. Nung una ay nangangapa pa si Geneva. Ngunit makalipas ang 2 buwan ay unti-unti na rin siyang nasasanay sa sitwasyon na pinili niya. Mabait naman si Kurt. Katunayan nga ay ibinigay na nito ang kabuuang bayad at binibigyan pa siya ng pang-shopping. Dahil hindi naman mahilig mag-shopping si Geneva, kaya inipon na lamang niya ang perang ibinibigay ni Kurt. Naoperahan na rin ang inay niya at kasalukuyan nagke-chemotherapy. Masaya siya dahil sa wakas ligtas na ang pinakamamahal niyang ina. At nakapagpatayo na rin ng maliit na sari-sari store ang itay niya. Sa araw-araw niyang nakakasama si Kurt ay unti-unti naman nahuhulog ang loob niya rito. Alam niyang bawal, pero anong magagawa niya kung tumitibok ang puso niya para sa lalaki? Hindi man sweet si Kurt sa kanya, ngunit alam niyang mabait ito, kaya nakuha kaagad nito ang puso niya. Patuloy pa lumipas ang ilang buwan, napansin ni Geneva na bihira na siyang angkinin ng lalaki. Naisip niyang marahil ay sawa na ito sa kanya. At naghahanap na ito ngayon ng bagong magiging partner sa kama. Dati kasi halos araw-araw siya nitong inaangkin. Hindi lang 1 beses, kundi maraming beses at walang palya yon. Ngayon kasi ay 1 beses na lamang. Kung minsan, wala pa. As in 0 talaga. Sa totoo lang, mas gusto niya yung hindi sila panay-panay kung mag-ano. Pero nakakapanibago pala, lalo na't nararamdaman rin niya na bukod roon ay lumalamig na ang pagkikitungo sa kanya ni Kurt. Masakit man isipin, ngunit nasasaktan siya sa pagbabago nito. Itinanim na lamang ni Geneva sa isipan na maganda ngayon para makauwi na siya sa kanila, nang sa ganon makasama na niya ang pamilya. Ngunit may parte ng pagkatao niya ang nasasaktan at nalulungkot dahil kapag nangyari yon, tapos na sa kanya si Kurt. Isang gabi, matyaga niyang hinintay ang pagdating nito. Hindi naman nagtagal, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Kurt. Dali-dali niyang inihanda ang hapagkainan para pagkatapos magbihis ni Kurt ay kakain na silang 2. Masaya niya itong sinalubong at hinalikan sa pisngi. Nakahanda na ang bihisan mo. Pagkatapos, bumaba ka kaagad para makakain na tayo. Kumain na ako. Walang buhay nitong tugon sa kanya. Namalayan na lamang niya na wala na pala ito sa harapan niya. Malungkot niyang iniligpit ang mga pagkain at inilagay sa ref. Hindi na rin siya kumain dahil nawalan na siya ng gana. Pagkapasok ni Geneva ng kwarto nila ay tulog na si Kurt. Malungkot siyang tumabi rito. Araw ng Sabado, walang pasok sa opisina si Kurt. Ang akala ni Geneva, hindi ito aalis, pero mali pala siya. Dahil paggising niya ay wala na ang lalaki sa tabi niya. Dahil nababagot na siya sa bahay ni Kurt, kaya naisipan niyang dalawin ang mga magulang at kapatid. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang huli siyang dumalaw sa kanila. Bago pumunta ng bahay nila ay dumaan muna siya ng mall para bilhan ng mga pasalubong ang mga magulang niya. Pagkatapos niyang mamili ng mga pasalubong sa mga ito, ay dumaan na rin siya ng restaurant para makapag-take out ng pagkain. Nang sa ganon makakain ng masarap ang pamilya niya. Ngunit habang hinihintay niya ang order ay nakita niya si Kurt na pumasok sa katapat ng restaurant. May kasama itong magandang babae. Nakaramdam ng kirot ang dalaga. Hindi niya alam kung para saan ang kirot na yon. Nakita niyang umupo ang mga ito at tinawag ni Kurt ang waiter para mag-order ng pagkain. Hindi pala kaya ni Geneva na panoorin si Kurt habang kumakain kasama ng ibang babae. Nang dumating ang order niyang pagkain ay nagmamadali niyang nilisan ang lugar na yon. Habang sakay ng taxi patungo sa kanila ay hindi niya maiwasang malungkot dahil ramdam niya na malapit nang matapos sa kanya si Kurt. Dahil sa nakita niyang tagpo sa restaurant ay napatunayan ni Geneva sa kanyang sarili na mahal niya na ang binata. Alam niyang bawal yon, ngunit wala na siyang magagawa pa dahil napamahal na sa kanya ang lalaki. Masayang masaya ang mga magulang niya nang dumating siya, lalo na nang makita ng mga kapatid niya ang mga pasalubong niya maging ang mga pagkain.
Mabuti naman anak at dinalaw mo kami. Kamusta ka na? Ang trabaho mo? Ayos lang po ako, Nay. Miss na miss ko na po kasi kayo eh. Miss na miss ka na rin namin, anak. Sana matapos na yung trabaho mo para makauwi ka na dito at magsama-sama na ulit tayong buong pamilya. Malapit na po, Nay. Konting tiis na lang po. Sinadya niyang gabi na umuwi ng bahay ni Kurt dahil wala naman siyang gagawin roon kundi ang tumunganga maghapon. Pagkapasok niya ng gate, napansin niyang naroon ang kotseng madalas gamitin ni Kurt na ang ibig sabihin ay nakauwi na ito. Excited na pumasok ng bahay si Geneva para makita si Kurt. Ngunit naabutan niya ito sa sala na nakaupo katabi ang babaeng kasama nito kanina sa restaurant. Nagdesisyon na lamang siya na lagpasan ng mga ito, ngunit nakita siya ni Kurt. Saan ka galing? Gabi na. Malamig nitong tanong. Galing ako sa amin. Dinalaw ko sila nanay. Pasensya na kung ginabi ako. Napasarap kasi ang kwentuhan namin kaya hindi ko na malayan ng oras. Next time magte-text ka sa akin kung gagabihin ka ng uwi para alam ko. Okay po sir. Sorry po. Nagpaalam na siya kay Kurt na aakyat na ng kwarto. Tanging-tango lamang ang sinagot nito sa kanya. Pagkapasok ng kwarto, hindi na napigilan pa ni Geneva ang umiyak. Sa labis na sakit na nadarama ng mga sandaling yon, nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Nagising siyang kumakalamang sikmura. Tumayo ang dalaga at nagpa siyang bumaba. Gusto niyang kumain ng pancake ng 10 oras ng gabi. Habang naglalakad patungong hagdanan, ay napadaan siya sa isang kwarto. Bukas yun at maliwanag. Ang alam niya walang gumagamit nun. Curious siya lumapit sa pintuan at sinilip ang loob. Napatakip na lamang ng bibig si Geneva na makita si Kurt at ang babaeng naghahalikan sa kama. Walang suot na mga saplot ang mga ito. Hindi kinaya ni Geneva ang tagpong nasaksihan. Patakbo siyang bumalik ng kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Magdamag siyang hindi nakatulog ng gabing yon. Tanging pag-iyak lamang ang ginawa niya. Hinintay niyang pumasok ng kwarto si Kurt ngunit hindi ito pumasok. Mapait na napangiti ang dalaga. Baka paaalisin na siya ni Kurt dahil iniuwi na nito ang bagong partner sa kama. Dahil sa magdamag siyang umiyak ng umiyak, kaya inaasahan na niya na mugto ang mga mata niya. Nagpahatid na lamang siya ng pagkain sa kwarto. Ayaw niyang bumaba at makita siya ni Kurt na namumugto ang mga mata. Baka kung ano pang isipin nito. Isa pa, ayaw niya makasabay sa pagkain ng dalawa at masasaktan lamang siya. Nang matapos siyang kumain ay muli siyang humiga. Wala siyang tulog nang nagdaang gabi kaya hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Napabalikwas pa ng bangon si Geneva nang maramdaman na nasusuka siya. Dali-dali siyang bumangon at patakbo nagtungo ng banyo. Halos isuka niya lahat ng kinain kanina. Pagbalik ng kama ay muli siya nahiga at tinignan ng oras. Pasado 11:00 na pala ng umaga. Habang nakahiga si Geneva, naramdaman niyang bumukas ang pintuan. Alam niyang si Kurt yon, kaya hindi na siya nag-abalang lingunin ito. Naramdaman niya ang paglubog ng kama. Tanda na naupo ito sa kabilang side ng kama. Bakit hindi ka bumaba kanina para mag-breakfast? Pasensya na po sir, medyo masama lang po ang pakiramdam ko eh. Natotoo naman dahil masakit ang puso niya dulot ng nasaksihan niya kagabi sa pagitan ni Kurt at ng babae. Uminom ka ng gamot para mawala ka agad yan. Kapag hindi pa rin, magpa-check up ka na. Okay lang ako, mawawala din to mamaya. Siguro itutulog ko na lang. Gustong-gusto na niyang tanungin si Kurt kung nasaan ang babae, kung ito na ba ang ipinalit nito sa kanya at kung kailan na siya nito pauwiin. Ngunit hindi naman niya magawa dahil baka magalit ito sa kanya. Pinili na lamang niya ang manahimik. Hihintayin na lamang niya ang araw kung kailan ito sasabihin na pwede na siyang umalis. Samantala, na mga sumunod na araw ay naging abala si Kurt sa opisina. Maaga pa lamang ay umaalis na siya ng bahay at palaging late na kung umuwi. Halos hindi na nga sila nagkakausap ni Geneva. Aalis siyang tulog pa ito at pag-uwi naman ay pagod na siya kaya hindi niya na ito nahaharap pa. Ilang buwan na rin ang nakakalipas simula nang bilhin niya si Geneva at gawing partner in bed. Maraming mga babae ang nagdaan sa kanya at lahat ng mga ito ay halos 3 to 4 months lamang ang itinatagal. Madali kasi siyang magsawa sa babae. Kaya gusto niya kapag sawa na siya ay bibili na naman siya ng bago. Ngunit itong si Geneva, lagpas ng 6 na buwan sa kanya, himala na hindi siya nagsasawa, sa halip parang kabaligtaran pa ang nangyayari sa kanya. Dahil habang tumatagal na nakakasama niya si Geneva, ay mas lalo siya nahihibang rito. Maghapon siya sa opisina at maghapon rin itong tumatakbo sa isipan niya.
Yung pakiramdam na excited palagi siyang umuwi dahil makikita niya ang dalaga. Upang maiwasan at mabaling sa iba ang atensyon niya, ay pinili na lamang niya ang dumistansya rito. Maging ang angkinin nito ay hindi na rin niya ginagawa. Bukod roon ay bumili siya ng isang babae nang sa ganon mas mapabilis na mabaling sa iba ang atensyon niya. Ngunit mukhang bigo siya. Dahil kahit ibang babae ang inaangkin niya ay mukha naman ni Geneva ang nakikita at init ng katawan nito ang hinahanap ng katawan niya. Isang gabi ay hindi na talaga niya napigilan pa ang sarili na angkinin muli ang dalaga. Pagkapasok niya ng kwarto ay nakita niya mahimbing na natutulog si Geneva. Sumampa ng kama ang binata at tumabi sa dalaga. Hinalikan niya ang braso nito pataas sa batok, dahilan para magising ito. Sir? Sa halip na sagutin niya si Geneva, ay mabilis niyang inangkin ang mga labi nito. Puno ng pananambik na inangkin niya ang dalaga. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Dahil gusto niyang sulitin ang mga araw na hindi niya naramdaman ang init ng katawan nito. Nakatulog ito sa balikat niya, habang siya naman ay gising na gising pa rin ng diwa. Dahil sa namagitan sa kanilang dalawa ni Kurt nang nagdaang gabi, kaya masaya ang gising ni Geneva ng umagang yon. Naramdaman niya kagabi habang paulit-ulit siyang inaangkin ni Kurt ang pananabik nito sa kanya at ganon din siya rito. Ang akala niya ay babalik na sila sa dati, ngunit hindi pala. Dahil kinatanghalian ay dumating ang babae at marami itong dalang mga gamit. Bakit marami kang gamit na dala? Hindi niya na napigilan pa ang sarili na tanungin ang nasabing babae. Ang sabi kasi ni Kurt, dito na daw ako titira. Dahil gusto niya akong makasama mula umaga hanggang gabi. Maarte nitong tugon kay Geneva. Halos manghina ang buong kalamnan niya nang marinig yon mula sa babae. Masakit para sa kanya. Nagsiselo siya dahil may makakahati na siya kay Kurt. Kung minsan ay iniisip niya ano kaya kung umalis na lamang siya sa bahay na yon. Total, nandoon naman ang bagong babae ni Kurt. Ngunit mukhang hindi naman niya kayang iwan si Kurt dahil nasanay na siyang kasama ito mula paggising niya sa umaga hanggang sa pagtulog niya sa gabi. Dahil wala naman siya magagawa dahil yun ang desisyon ni Kurt kaya pikit mata niya itong tinanggap makasama lamang ang lalaki. Simula nang dumating sa bahay na yun ang babae ay halos doon na natutulog gabi-gabi si Kurt at pumapasok lamang ito sa kanilang kwarto kapag maliligo at magbibihis. Pakiramdam ng dalaga ay durog na siya ngunit kailangan niya magtiis dahil yun ang gusto ng puso niya. Ng mga sumunod na araw ay napapadalas ang pagkahilo at pagsusuka niya na labis niyang ikinabahala. Isang bagay lamang ang naiisip niya at kailangan niya yung makumpirma. Kinabukasan ay nagtungo siya ng klinik para magpa-check up. Gusto niyang malaman kung tama ba ang hinala niya na buntis siya. Nang dumating ang test result na isinagawa sa kanya ng doktor, ay kinakabahan niya itong binasa. Nanlalaki ang mga mata niya na mabasang positive na ang ibig sabihin ay buntis siya. Wala sa loob na nahimas niya ang manipis na tiyan. Hindi niya inaasahan na mabubuntis siya, gayong palagi naman niyang iniinom ang pills na ibinigay sa kanya ni Kurt. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon nito kapag nalaman na buntis siya at magkakaanak na silang dalawa. Isa pa naman yon sa mga ayaw ni Kurt dahil ayaw nito ng commitment. Ayaw naman niyang ipalaglag ang bata dahil anak niya yon at mahal niya ito. Pero hindi niya alam kung paano sasabihin kay Kurt ang tungkol sa pagbubuntis niya. Gulong-gulo ang isipan ni Geneva. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi naman pwede na itago niya ito kay Kurt dahil anytime ay lalaki ang tiyan niya at malalaman nito ang totoo niyang kalagayan. Kailangan niya makaisip ng paraan habang hindi halata ang tiyan niya. Ilang araw na ang nakakalipas simula nang malaman niyang buntis siya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang lakas ng loob na kausapin si Kurt at sabihin ang kalagayan niya. Natatakot ang dalaga sa magiging reaksyon nito at yun ang hindi niya kakayanin. Simula rin na lumipat sa bahay na yun si Clara ay doon na lamang naubos ang oras ni Kurt ni hindi na siya nito napapansin. Bagay na namimiss niya sa binata. May pagkakataon na iniiyak na lamang niya ang sakit na nadarama nang sa ganon kahit papano ay makahinga siya ng maluwag. Araw na linggo, hindi na talaga nakatiis si Geneva. Kailangan niyang masabi ang tungkol sa pagbubuntis bago pa tuluyan lumaki ang tiyan niya. Sir, pwede ko po ba kayo makausap kahit sandali lang? Sure, maupo ka. Wika nito sabay turo sa upuang katabi nito. May importante po kasi akong sasabihin sa inyo. Sana wag po kayo magagalit sa akin. Depende sa sasabihin mo, Geneva. Tell me, ano ba yon? Kinakabahan na tumingin si Geneva kay Kurt saka humugot ng malalim na buntong hininga.
Galing kasi ako ng clinic noong nakaraang araw. Nagpa-check up ako. Madalas kasi ako mahilot magsuka. Lumabas sa test results na isinagawa sa akin na buntis ako. Ano? Napatayo bigla ang binata mula sa kinaupuan at napatingin sa tiyan ni Geneva. Paano nangyari na nabuntis kita? Palagi ka namang umiinom ng pills. At isa pa, ilang buwan na tayong hindi nagtatalik. Halos dumaguntong sa buong kwarto nila ang lakas ng boses ni Kurt na mga sandaling yon. Nahihintakutang tumingin si Geneva. Pasensya na po sir, pero hindi ko rin po alam kung paano nangyari na buntis ako. Ni minsan hindi ko na po nakalagtaang uminom ng pills. Naiiyak niyang sagot kay Kurt. Una pa lang sinabi ko na sa'yo, Geneva, na hindi ka pwedeng mabuntis. Pero ano tong ginawa mo? Bakit nabuntis ka? Sigurado ka ba na anak ko ang batang dinadala mo? Alam mong kayo lang ang lalaking pinag-alahin ko ng aking sarili. Bakit ngayon parang lumalabas na pinagdududahan niyo ko? Hindi mo ako masisisi, Geneva. Unang-una, umiinom ka ng pills. At pangalawa, imposible mabuntis ka. Matagal na tayong hindi nagtatalik. Unless may iba kang lalaki maliban sa akin. Alam ng Diyos na kayo lang ang lalaki sa buhay ko. Kung ayaw mo sa bata, hindi ko naman po ipipilit sa inyo. Ang gusto ko lang naman malaman mo, hindi yung ganito na pinagbibintangan mo ko na ibang lalaki dahil hindi totoo yun. Umiiyak niyang iniwan sa kwarto si Kurt at nagtungo siya sa balcony. At doon ay umiyak ng umiyak hanggang sa wala na luhang gustong pumatak sa mga mata niya. Dahil sa nangyari sa pag-uusap nila ni Kurt, ay napagdesisyonan niya na umalis na sa bahay na yon. At iwan ito. Total, may Clara naman ito. Kalabisan na kung mananatili pa siya roon. Lalo na't hindi naman ito tanggap ang anak nila. Kinabukasan, kaagad siyang umuwi sa kanila. Ipinagtapat niya sa mga magulang ang kalagayan, maliban sa ibinenta niya ang sarili sa lalaki. Sinabi na lamang niya na nagka-boyfriend siya at hindi siya pinanagutan. Awang-awa sa kanya ang mga magulang, ganon din siya sa kanyang sarili. Pero kailangan niyang tanggapin na walang amang makikilala ang anak niya. Samantala, nagulat naman si Kurt nang malaman mula sa mga katulong na umalis na ng bahay si Geneva. Alam niyang hindi naging maganda ang huling pag-uusap nila kahapon. Pero hindi niya akalain na aalis ito at iiwan siya ng basta-basta na lamang. Inaamin niya na nagkamali siya dahil pinagsabihan niya ito ng hindi maganda. Pero hindi naman niya yun sinasadya at nabigla lamang siya. Sinasabi ng isip niya na huwag siyang maniwala kay Geneva. Ngunit sinasabi naman ng puso niya na kailangan niya itong paniwalaan dahil nagsasabi ito ng totoo. Gulong-gulo ang isipan niya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung ano ang susundin, kung isip ba o puso. Dahil magkaiba ang sinasabi ng mga ito sa kanya. Simula na makabalik sa kanila si Geneva, ay itinuon na lamang niya ang lahat ng oras sa pamilya at sa kanilang maliit na sari-sari store. Dahil maliit pa naman ang tiyan niya, kaya naisipan niyang muling magluto ng mga kakanin. Pero hindi na niya kailangan maglako pa dahil may pwesto na sila. Kahit papano, nalilibang ang dalaga at pansamantala niya nakakalimutan si Kurt. Sa totoo lang, namimiss niya na ito, pero kailangan niyang tiisin at sanayin ng sarili na wala na ito sa buhay niya. Masaya na ang dalaga kahit hindi naging sila ni Kurt ay may anak itong maiiwan sa kanya at magpapaalala na minsan nakasama niya ito. Nawala man sa kanya ang virginity na ilang taon niyang iningatan, nailigtas naman niya ang buhay ng kanyang ina at hindi lang yon, may bonus pang anghel. Excited na si Geneva na maipanganak ang kanilang anak ni Kurt. Pagkalipas ng ilang buwan, normal at ligtas niyang naipanganak si Kurt Jr. Nakahawig ni Kurt kaya ginawa niya itong Junior. Huwag kang mag-alala anak, kahit wala ang papa mo, hindi mo mararamdaman na wala kang papa. Ako ang magiging mama at papa mo. Ako ang pupuno ng lahat. Mahal na mahal kita anak ko. Nandito din kami ng lolo at mga tita mo, apo. Marami kami nagmamahal sa'yo, hindi lang ang mama mo. Salamat po, Nay. Salamat kahit nagkamali po ako, hindi niyo po ako tinalikuran. Hindi na napigilan ni Geneva ang sarili na maiyak sa harapan ng kanyang ina. Malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon at binigyan siya ng mabait na mga magulang. Mahal na mahal ka namin anak, at kailanman hinding-hindi ka namin tatalikuran. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang gumawa ng paraan kaya hanggang ngayon buhay pa rin ako. Naku, tama na ang drama. Baka dito pa tayo sa hospital mag-iyakan. Natatawang singit ng itay niya. Kinabukasan, kaagad din siya nakalabas sa hospital at katulad ng sinabi ng kanyang ina ay tinulungan nga siya nito sa pag-aalaga sa kanyang anak. Pag-araw naman ng Sabado at Linggo, ang mga kapatid naman niya ang nag-aalaga. Kahit papano, hindi siya nahirapan at naging magaan ang trabaho niya.
Samantala, nakangiti si Kurt habang tinitignan ng mga litratong ibinahagi ni Geneva sa Instagram nito. Walang dudang anak nga niya ang bata. Kamukhang kamukha niya ito at halos lahat ay sa kanya nito nakuha. Gustong gusto niyang puntahan si Geneva, ngunit nahihiya siya. Dahil sa ginawa niyang pag-aakusa. Naisip niyang hahanap na lamang siya ng tamang pagkakataon para makausap si Geneva at makita ang anak niya. Sa nakalipas na ilang buwan, walang ginawa si Kurt kundi ang tignan sa malayo ang kanyang anak. Masaya siya sa tuwing nakikita ito. Palagi niyang sinasabi sa sarili na kapag handa na siya, saka niya haharapin si Geneva. Sa ngayon, magiging kontento na muna siya sa ganong setup. Ang mahalaga, araw-araw niya nakikita ang kanyang anak. 5 months later. Habang abala si Geneva sa anak, nilapitan siya ng bunsong kapatid at sinabing may bisita siya sa labas. Ate, may bisita ka sa labas. Gusto ka daw niya makausap. Ako? May bisita? Sino naman kaya yon? Nagtaka pa ang dalaga dahil wala naman siyang inaasahan na bibisita sa kanya. Kurt daw po ang pangalan niya, ate. Halos tumalo ng puso niya nang marinig ang pangalan ni Kurt. Iniwan muna niya ang anak sa kapatid para labasin si Kurt. Nakita niya kaagad ito na nakaupo sa sofa. Sir, naligaw po ata kayo dito sa amin. Sabi niya sa nauutal na boses sa lalaki. Hindi ako naligaw, Geneva. Actually, nandito ako dahil ikaw talaga ang sadya ko. I'm sorry kung hindi ka agad kita pinaniwalaan. Magulo lang ang isip ko ng mga oras na yon. Nandito ako ngayon dahil gusto kong makita ang anak ko. Bukod dyan, may gusto sana akong sabihin sa'yo about sa anak natin. Malaya mo namang madadalaw dito ang anak natin. Hindi ko siya ipinagkakait sa'yo, Sir Kurt. Kayo ang ama ng anak ko. Tulad ko ay may karapatan din kayo sa kanya. Anytime na gusto mo siyang puntahan dito, bukas ang bahay namin para sa inyo. Salamat, Geneva. Pero gusto ko sanang bumalik ka na sa bahay. Dahil gusto ko na makasama ang anak natin. Natigilan si Geneva sa winikang yun ni Kurt. Hindi niya inaasahan na pababalikin siya nito sa bahay nito. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot sa inyo. Masyado ako nagulat sa alok mong to sa akin. Naintindihan kita, Geneva. Pero sana naman pagbigyan mo ako makasamang anak ko. Please. Ang akala pa naman niya ay kaya siya nito pinapabalik sa bahay nito para mabuo na silang pamilya. Yun pala, ang anak lang nila ang concern nito. Masakit na katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Ang anak lamang nila ang nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Kurt. Dahil nanaig sa puso niya ang pagmamahal sa anak at para mabigyan nito ng kumpletong pamilya kahit na kunwari lamang ay pumayag na siya sa gusto ni Kurt. Nilunok niya ang pride para magkasama ang mag-ama at para makasama din niya ang lalaking minamahal. Nang hapon din yon, lumipat sila mag-ina sa bahay ni Kurt. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na sa dating bahay na pinagdalahan nito sa kanya. Mas malaki, mas maganda ang bahay na kinaroroonan nila ngayon. Kagad silang sinalubong ng mga katulong. May kinuha na rin palang niyaya si Kurt para may mag-aalaga sa anak nila. Sa totoo lang, hindi na sana niya kailangan ng niyaya para sa anak dahil siya na mismo ang mag-aalaga. Ngunit nahiya naman siyang sabihin yun kay Kurt dahil nandoon na ang kinuha nitong yaya. Napawaw pa si Geneva nang makita kung gaano kaganda ang nursery room ng kanyang anak. Sa tingin niya, mukhang pinaghanda ang mabuti ni Kurt. Saan pala magiging kwarto ko dito, sir? Sa kwarto ko. Sa kwarto mo? Ibig sabihin magtatabi tayo sa isang kama? Nanlalaki ang mga matang tumingin siya kay Kurt na paranting nakaupo sa upuan. Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Siguro po mas mabuti kung dito na lamang po ako sa kwarto ni Junior. Pag-iiba niya sa usapan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Geneva. Ang sabi ko, ayaw mo ba akong makatabi sa pagtulog? Ulit ni Kurt sa sinabi. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa ni Kurt. Namalayan na lamang niya nakalapit na pala ito sa kanya at titig na titig sa mga labi niya. I miss you, Geneva. Kailangan kita sa buhay ko. Hayaan mo kong bumawi sa inyo. Please? Hindi mo kailangan bumawi, sir. Wala ka namang obligasyon sa akin. Sapat na sa akin na makitang mahal mo ang anak natin at nakahanda ka maging mabuting ama sa kanya. Hindi lang ang anak natin ang kailangan ko. Pati ikaw. Kailangan din kita sa buhay ko, Geneva. Kailangan mo ako sa buhay mo? Para ano? Para maging partner in bed? Labasan ng init ng katawan mo? Sagot niya sa garalgal na boses.
Konting-konti na lang talaga ay tutulo na ang mga luha na kanina pa niya pinipigilang tumulo. Hindi. Kailangan kita sa buhay ko dahil ikaw ang ina ng anak ko at ano sir, sabihin mo sa akin para malaman ko ang nilalaman ng puso mo. Mahal kita, Geneva. Yun ang matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero nauunahan ako ng takot. Takot na baka hindi tayo pareho ng nararamdaman. Yun ang ayaw kong maramdaman. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagmamahal. Dahil hindi uso sa akin ang salitang pagmamahal. Kontento na ako sa mga magulang ko at sa karangyang tinatamasa ko. Pero nagbago ang lahat nang dumating ka sa buhay ko. Dahil sa araw-araw na nakakasama kita, ay patindi naman ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin sa kanya ng binata, hindi alam ng dalaga kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling yon. Mahal din siya ng lalaking minamahal niya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit bigla ka nang lamig sa akin? Tapos nagdala ka pa ng babae sa bahay. Alam mo ba na labis ako nasaktan sa ginawa mo? Pero tiniis ko lahat yon dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Wala ka narinig sa akin na nagreklamo ako sa setup natin. Pakiramdam ko noon, ang tanga-tanga ko dahil pumapayag ako na may kahati ako sa'yo. Sa bagay, ano nga bang karapatan ko sa'yo? Binayaran mo lang naman ako para maging laruan mo sa kama at punan ng pangangailangan mo bilang isang lalaki. Sorry, Geneva. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Ginawa ko lamang yon para makaiwas sa'yo at mabaling sa ibang atensyon ko. Mahal na mahal kita, Geneva. Nakikiusap ako sa'yo na sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayusin natin ang pamilya natin. Mahal din kita, Kurt. Umiiyak niyang pag-amin sa lalaki. Magsimula tayong muli, Geneva. This time, sisiguraduhin kong hindi na kita masasaktan. Basta magtiwala ka lamang sa akin, mahal ko. Dahil sa pagmamahal niya kay Kurt, kaya kailangan niyang sumugal para mabuo ang pamilyang pinapangarap niya. 1 linggo ang nakalipas simula na magkaaminan sila ng feelings ni Kurt. Isinama siya nito sa bahay ng mga magulang. Bagaman kinakabahan ay kailangan niyang labanan ang kabang nararamdaman. Labis ang tuwang nadarama ni Geneva nang mainit siyang tanggapin ng mga magulang ni Kurt. At ang mga ito pa mismo ang nag-volunteer na sila na ang mag-aayos para sa kanilang kasal. Pero bago ang kanilang kasal ay mauuna muna ang binyag ni Baby Junior na kagad naman nilang sinang-ayunan. Masayang masaya si Geneva dahil mababait ang mga magulang ni Kurt. Na kahit mahirap lamang siya ay kagad siyang tinanggap ng mga ito. Makalipas ang 1 buwan, matagumpay nilang napabinyagan si Baby Junior. Halos malula siya sa sobrang bongga. Labis-labis ang pasasalamat niya sa mga magulang ni Kurt na ngayon ay malapit na rin niya maging biyanan. Dahil todo suporta ito sa kanilang dalawa. Maging ang mga magulang niya ay natutuwa din dahil nakahanap daw siya ng mababait na mga biyanan at asawa na mahal siya. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na ang lalaking bibili sa kanya ay siya palang nakatadhana para sa kanya. Habang hinihintay ang kanilang kasal, walang araw na hindi bumabawi sa kanilang mag-ina si Kurt na labis niyang kinatuwa. Dahil tinutuo nga nito ang sinabi sa kanya. Walang araw na wala itong sorpresa sa kanya. Pakiramdam tuloy niya bumalik siya sa pagka-teenager. Isang hapon, kalalabas lamang niya ng supermarket nang may babaeng tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ay si Clara. Mabuti naman at atsyempohan kita rito, Geneva. Mataray nitong sabi sa kanya. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Oo, may kailangan ako sa'yo. Tungkol kay Kurt. Anong tungkol sa kanya? Gusto ko nalayoon mo siya. Dahil sa akin siya. Kami ang dapat na magpakasal, hindi kayo. Dahil ako naman talagang totoo niyang gusto. At sino ka para sundin ko? Mahal ako ni Kurt. Kaya nga ako ang pakakasalan niya at hindi ikaw. Maaring nga pareho tayong naging slave. Pero magkaiba tayong dalawa, Clara. Ako ang ina ng anak niya. Ako ang mahal niya. At higit sa lahat, ako ang pakakasalan niya. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Kurt. Nararamdaman ko yon na magkasama kaming dalawa. Kaya nga nawala ka sa picture, di ba? Dahil nung dumating ako sa buhay ni Kurt, ako ang naging priority niya at hindi ikaw. Ang kapal na mukha mo sabihin sa akin yan? Para sabihin ko sa'yo, Clara, ako lang nag-iisang babaeng minahal ni Kurt. Wala nang iba. Inis niyang tinalikuran si Clara. Ngunit sa gulat niya ay binuhusan siya nito ng hawak nitong kape. Ayan, magkape ka muna, Geneva. Para magising ka sa katotohanan. Na ako ang mahal ni Kurt at hindi ikaw. Sa inis niya kay Clara, ibinato niya rito ang hawak na paper bag, dahilan para mapaaray ito. Walang hiya kang babae ka? Sigaw nito. Bigla na lamang hinila ni Clara ang mahaba niyang buhok.
At pagkatapos, kaliwat kanan siya nitong sinampal sa magkabilang pisngi. Akin si Kurt. Gawin ko siya sa'yo, Geneva! Dahil kami ang nababagay sa isa't isa! Hindi siya papayag na matalo lamang ng katulad ni Clara. Ubod na lakas niya itong tinulak dahilan para mapaupo ito sa semento. Hindi pa siya nakontento. Sinugod niya pa ito at pinagsasampal hanggang sa mapagod siya. Itong tatandaan mo, Clara. Wala makakasira sa amin ni Kurt dahil totoo nagmamahalan kami. At ikaw, umayos ka. Dahil kung hindi lang ito nga abutin mo sa akin. Banta niya sa babae. Bago niya tuluyang iwan si Clara, ay binuhos muna niya rito ang biniling alkohol para matanggal ang pangangati nito sa katawan. Samantala, napansin ni Kurt na mainit ang ulo ni Geneva pagkarating nito galing supermarket. Hindi lang yon, magulo din pati ang buhok nito. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Galing ako ng away. Inis nitong sagot sa kanya. Away? Sino naman ang nakaaway mo? Sino pa? Di yung isa mong babae na patay sa'yo. Ikaw naman kasi Kurt, nandito naman ako, naghanap ka pa ng iba. Tignan mo tuloy yung nangyari sa akin. Mahal ka ni Clara. Umaasa siya na magiging kayo, na pakakasalan mo siya. Sorry na, Geneva. Hayaan mo, kakausapin ko bukas si Clara. Ipapaintindi ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Kaya ikaw ang pinili ko. Dapat lang. Ayoko na kung kailang kasal na natin ay manggugulo at isisigaw ang itigil ang kasal. Gusto ko na ayusin mo to habang maaga pa dahil ako ang pinag-iinitan ni Clara. Promise ko sa'yo, bukas na bukas din na ayusin ko to. Huwag ka na magalit sa akin, ha? Hindi naman ako nagagalit eh. Naiinis lang ako dahil ang dami nagkakagusto sa'yo. Gusto ko wala akong kaagaw sa'yo. Gusto ko sa amin ka lang ni Junior. Ayoko nang may babaeng umaaligid sa'yo. Hindi mo kailangang matakot o mangamba, Geneva. Dahil sa inyo lang ako, wala kayong magiging kahati sa akin. Dapat lang. Kakalbuhin ko talaga ang babae magtatangkang agawin ka sa amin. Natatawang niyakap niya si Geneva. Umuusok na ang ilong nito sa sobrang galit kay Clara. Hindi naman niya kasalanan kung marami nahuhumaling sa gwapo niya muka. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Geneva. Hinawakan niyang isa nitong kamay at dinala sa kanyang dibdib. Sayong-sayo lang ako, Geneva. Wala kang magiging kahati sa akin. Kaya, smile ka na dyan, okay? Siguraduhin mo lang, Kurt. Ayoko masaktan ng dahil lamang sa'yo. Promise na promise. Wala talaga. Cross my heart. Naniniwala naman ako sa'yo. Kaya sana wag mo sisirain ang tiwalang ibinibigay ko sa'yo. Kinabukasan nga ay pinuntahan ni Kurt ang apartment na tinutuluyan ni Clara para kausapin ito ng masinsinan at ipaintindi sa babae na si Geneva ang mahal niya. Nakangiti siya nitong pinapasok at pinaupo sa upuan. Mabuti naman Kurt, dinalaw mo ako dito. Alam ba, na miss na kita? Hindi ako nandito, Clara, para dalawin ka. Nandito ako para kausapin ka tungkol kay Geneva. So nagsumbong na pala ang babaeng yon? Si Geneva ang pinili ko. Mahal ko siya at may anak na kami. Sana maintindihan mo yon, Clara. Maganda ka, marami mga lalaki ang magkakagusto sa'yo at hindi ka mahirap mahalin. Kung hindi pala ako mahirap mahalin, bakit hindi mo ako magawang mahalin? Dahil si Geneva na nagmamay-ari ng puso ko, Clara. At siya lamang ang sinisigaw nito. Pero mahal kita, Kurt. Gagawin ko lahat para mahalin mo din ako. Tulad ng pagmamahal mo kay Geneva. Tama na, Clara. Kalimutan mo na ako. Ilang buwan na lamang ay ikakasal na kami ni Geneva. Magiging buong pamilya na kami. Kung totoong mahal mo ko, maintindihan mo ko. At gugustuhin mo na makita ako masaya sa piling ng babaeng minamahal ko. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Nakaramdam siya ng awa para kay Clara. Hindi niya ginusto na mahalin siya nito. Kaya nga sinasabi niya kaagad na bawal siyang mahalin. Pero bakit minamahal pa rin siya ng mga babaeng dumadaan sa kanya? Please, Clara, kalimutan mo na ako. Hayaan mo na ako na maging masaya sa babaeng pinili ko. Sorry, Kurt. Kung nagiging desperada na ako sa'yo. Sadyang mahal lang talaga kita. Kaya ako to nagagawa. Tama ka. Kung totoong mahal kita ay nakahanda ako magparaya. Makita lamang kitang masaya. Hahayaan na kita kay Geneva. Kasi kayo naman talaga ang tunay na nagmamahalan. Hangad ko ang kaligayahan niyo, Kurt. Sana magmahalan kayo hanggang sa pagtanda niyang dalawa. Umiiyak nitong sabi. Thank you, Clara. Hoping one day ay mahanap mo rin ang lalaking para sa'yo. Yung lalaking kayang suklian ng pagmamahal mo ng mas higit pa. Sana nga. Ayokong tumandang dalaga. Sa ganda mong yan, malabong tumandang dalaga ka. Sana nga. Sige na, umuwi ka na sa mag-ina mo.
Pakisabi na lang kay Geneva na humihingi ako ng sorry sa ginawa ko sa kanya. Sure, makakarating yun kay Geneva. Pasipol-sipol pa nang pumasok ng bahay si Kurt, bitbit ang 100 ng mga bulaklak para kay Geneva. Masaya lang ang binata dahil sa wakas wala na magiging problema, maayos na sila ni Clara. Nakangiti siya sinalubong ni Geneva, sabay halik sa mga labi niya. Iniabot niya ang mga bulaklak na ikinalawak naman ng ngiti na maganda niyang mahal. Salamat dito sa mga bulaklak. Pero teka, bakit ang saya-saya mo ata? Kasi may pasipol-sipol ka pa nalalaman. Masaya lang ako, Geneva, dahil maayos na ang lahat. Tanggap na ni Clara na ikaw ang pinili ko, na ikaw ang mahal ko. Talaga? Yep, at gusto niyang pumunta dito para personal na mag-sorry sa'yo. Alam mo, mabait naman yung si Clara. Siguro kaya nagiging palaban dahil tulad mo, ayaw din niya masaktan. Baka nga. Parang ako, magiging tigre talaga ako kapag may umagaw sa'yo, sa amin ng anak ko. Relax ka lang, hindi mo kailangan maging tigre. Tulad ng sinabi ko sa'yo, wala kang magiging kahati sa akin dahil sayong-sayo lang ako, ngayon, bukas at magpakailanman. Kinikilig na hinalikan niya sa mga labi si Kurt, ang corny ng banat nito sa kanya. Isang araw ay naging bisita nga niya si Clara. Tulad ng sinabi ni Kurt ay formal itong humingi ng sorry sa kanya. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Geneva. Nagkaayos na silang dalawa ni Clara at lalayo na ito sa kanila ni Kurt. Habang hinihintay nila ni Kurt ang araw ng kanilang kasal, naisipan muna nila mag-travel sa mga bansang gustong-gusto niyang puntahan. Ang akala niya noon hanggang pangarap lamang niya ang makasakay ng eroplano. Ngunit nagkatotoo ng dahil kay Kurt. Ilan sa mga bansa na kanilang pinuntahan ay ang Amerika, Japan, New York, Australia, Thailand at Korea. Pagkatapos daw ng kanilang kasal ay magta-travel ulit sila sa mga bansa na hindi pa nila napupuntahan. Hanggang sa maubos nila ang lahat ng mga bansa. Walang pagsidlan ang sayang nadarama ni Geneva. Napakaswerte niya kay Kurt, kahit hindi niya hilingin ay talagang ibinibigay nito sa kanya maging masaya lamang siya. Bago sila tuluyang bumalik ng Pilipinas ay nag-advance honeymoon na sila sa isang sikat na hotel sa Korea. Buong pagmamahal na nagpaubaya siya kay Kurt at aaminin niyang sobra niyang namiss ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Nang makabalik sila ng Pilipinas ay masaya silang sinalubong ng kani-kanilang mga magulang na may ngiti sa mga labi. Makalipas sa mahabang paghihintay ay dumating rin ang araw na kanilang pinakahihintay, ang makasal sa isa't isa. Walang pagsidlan ang kasiyahang nadarama ni Geneva. Sa wakas, kasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Ni sa panaginip, hindi niya maisip na makakapag-asawa siya ng sobrang yaman at higit sa lahat, sobrang mapagmahal na asawa. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan ay umuwi na silang mag-asawa dahil yon ang gusto ni Kurt. Ikaw siguro kaya mo ko niyaya ka agad dito sa kwarto. May bala ka sa akin no? Pangaasar pa ni Geneva sa asawa. Of course, may balak talaga ako sa'yo, mahal ko. Gusto ko na sundan na natin si Baby Junior. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo ha? Oo naman. Bakit? Mukha ba nagbibiro ang gwapo mo kanto? Ay yabang. Saan yung gwapo mukha na pinagyayabang mo ha? Ito sabay turo ni Kurt sa sarili nito na ikinatawa lamang ni Geneva. Ang yabang mo talaga. Tinatawag mo ako mayabang? Oo, bakit? May angel ka? Wala, mahal. Ikaw talaga hindi ka na mabiro. Sige na nga, hindi na ako gwapo. Dahil yun ang sabi mo. Natatawa na lamang na pinugpog ng halik sa pisngi ni Geneva ang asawa. Dahil sa ginawa mo, may punishment ka sa akin. Anong punishment ang pinagsasabi mo dyan? Kunwari ay mataray niyang tanong kay Kurt. Ngunit sa gulat niya ay basta na lamang siya nitong binuhat na parang kay gaan-gaan niya at isinampay sa balikat nito. Uy, teka, saan mo ako dadalhin? Sa lugar na tayong dalawa lang ang nandoon. Wika nito sabay tawa na mahina. Nahampas na lamang niya sa balikat ang asawa. Nang marating nila ang library ay saka lamang siya ibinaba ni Kurt. Naalala pa niya nang unang pasok niya doon at kung paano siya unang inangkin ng asawa. Napangiti na lamang siya habang nakakagat labi. Hulaan ko, mahal. May naalala ka dito, no? Nakangisin tumingin sa kanya si Kurt sabay akbay. Paano ko naman makakalimutan ng lugar na to? Dito mo kinuha sa akin ang virginity ko. Nakasimangot niyang tugon rito. Sa halip na sagutin niya ang asawa, ay mainit na mga labi nito ang naramdaman niya lumapat sa kanya. Nakagad naman niyang tinugon. Makalipas ang 1 taon ay muli nagbuntis si Geneva sa pangalawa nilang anak.
Halos magtatalon si Kurt sa labis na tuwa nang malaman na babae ang baby nila. Ang saya-saya ko. Hindi magtatagal, masisilayan na natin ang little princess natin at sigurado ako na kasing ganda mo siya. Dapat lang, ni konti walang nakuha sa akin si Junior, lahat sa'yo. Kunwaring nakasimangot niyang sabi. Hayaan mo sa pangatlo, kapag lalaki tiyak na kamukha mo na yon. Huy Kurt, hindi pa nga nakakalabas si Princess. Baby number 3 na kaagad iniisip mo. Ayos lang yon, mahal mo naman ako, di ba? Sasagot na sana si Geneva, ngunit kaagad siyang siniil ng halik sa mga labi ni Kurt. Nakalaunan ay tinugon naman niya. Sa ngayon, wala na mahihiling si Geneva dahil meron siyang masayang pamilya na may pagmamalaki sa lahat.